Yun mga bossing, good morning. So meron na naman tayo ditong i-share sa inyo or ipapakita sa inyo na gagawin. Honda CR-V itong mga bossing, second gen. So ang problem lang naman ito, minor leaking ng oil or tagas ng langis. Kaya nga lang, syempre pag pinatagal natin yung tagas ng langis, nakakasama din sa makina. Maaring yun yung sanhi ng pagkakatok ng makina niya pag naubos yung langis, diba? Alam naman natin lahat yan, pag naubos yung langis, anong mangyayari sa makina natin? So, katok, overhaul, hindi biro na trabaho yun. Kaya kailangan, pagka may oil leak, so solusyonan kaagad natin. Hanapin kaagad natin yung pinanggagalingan ng oil. So, tulad nito, na-share ko sa inyo, ang ang front talaga ng nanggagaling ko sa inyo, pinaka main leak ng oil niya is spool valve filter. So yun, papakita natin sa inyo mga bossing kung saan yung location ng spool valve filter ng Honda CR-V second gen. Ito mga boss yung makina ng CR-V. Ayan ay VTEC D0HC double overhead cam. Yan. Yan, nakaharap tayo sa makina niya. Ito yung kanyang power steering, racking pinion. Tapos dito tayo sa side. Ayan power steering. Andi dito yung spool valve mga boss. Ito mga bossing yung spool valve nya. Ayan Ayan, pasensya na kayo mga boss. Medyo magalaw yung ating tagahawak ng camera dahil tayo lang din. Ayan tinanggal ko na yung sakit. Tapos may mga gis dito na tornilyo yan. Tatanggalin natin. Ayan makikita nyo yung leak. Di ba? Ayan yung sinasabi ko sa inyo, yung source ng oil leak kung saan. Spool valve filter. So tatanggalin na muna natin yung tornilyo mga bossing. 3 gis yan na mahaba. Yan mga boss. Tatanggalin na natin mga bossing yung tornilyo. So 3 piraso yan siya ng spool valve filter CR-V Gen 2. Haba niyan mga bossing basta tandaan nyo lagi mga boss, hindi lahat ng oil leak nasa kanyang oil seal sa may camshaft, crankshaft. So meron siyang tinatawag na spool valve. Valve to siya, valve. Siyempre yung valve na yon meron yung gasket. Yun yung papalitan natin. Pangalawa. Haba. Tapos mga boss, ito yung pangatlong tornilyo. So laging tatandaan nyo, pagka mga oil leak, hindi lahat ng oil leak is nasa oil seal o kaya nasa time-inching cover. So tingnan nyo ng maayos kasi may mga valve yan, lalong lalo na yung mga Honda. Yun, 3 yan. Ito yung valve. So yan yung gasket. Yan papalitan natin yan. Tsaka yung oil pressure palitan na natin kasi baka dyan din ang gagaling yung oil leak. Nasa likod pa lang ganyan nila yan. Yung valve. Ito mga bossing, isasabay na natin yung oil pressure or oil sending unit. Sa nakakalam, ang tawag dito oil sending unit or oil pressure. Yan lakas din ng tulo yan, sasabay na natin yan. So, tatanggalin din natin to. Susukatan lang natin ng wrench. Ayan pinakikita namin sa inyo yung tagas kung saan nanggaling. Ahon na muna tayo. Ayan, valve.
spool valve. Okay pa naman ang gasket, isisilant lang natin to. Ang bibilihin lang natin yung oil pressure, oil sending unit. Ito yung sa ating chief mechanic. Bagong gupit oh. Wow. Parang si Coco Martin ng Kala ko may shooting kayo sa Quiapo, sa Batang Quiapo eh. Simba ngayon eh. Sarado Quiapo ngayon simba. Siya ngayon yung aking body dito mga bossing. So ito yung ginagawa namin CRV, luma na yan. Yan. Honda CRV, second gen. Yung kukuha muna tayo ng pantanggal doon sa oil pressure. Yung sinasabi di ba kanina kayo? Yung ito nga pala, yung spool valve na to, kung sa mga kotse, halimbawa Honda City, Honda Civic, nasa harapan yung ganito nila mga bossing. Pag CRV, nasa likod. Di ba? Pag mga Honda City or Honda Civic, mga FD, meron dito sa harap, meron dito sa likod. Kaya dapat check natin lagi ng maayos kung nasaan yung location. Ito mga boss, yung oil pressure niya, oil sending unit, ayan malakas din yung tulo niya, kaya isasabay na rin natin siya pagpalit. Kasi kung spool valve lang ang papalitan natin, yung gasket, so useless din. Kaya dapat i-check nyo rin lahat na pagdadaanan ng leak niya. Yan, ito 24 nga pala ang size nito ng pagtanggal natin ng oil pressure. Yan. So unahin muna natin dito sa kanya, oil leak mga boss. May kasikipan lang talaga ito siya, kaya ingat-ingat lang tayo kasi yung mga wiring baka tamaan. Kung matatandaan nyo, may in-upload na tayo ng ganito eh, ng valve. May ginawa na tayo eh, CRV din. Kaya sa baba lang ito mga bossing sa baba lang ng spool valve yung oil pressure. Tigasan lang talaga siya, kaya matagal tanggalin. Yan mga boss shout out na lang sa ating mga dakilang mga customer natin. So dito lagi bumabalik sa atin kahit na hindi tayo ganun kagaling gumawa, kasi importante magawa natin yung Bert, wala dito sa akin. Wala na talagang feeling. Wala na talaga. So yung oil pressure mga boss, iba-ibang sizes ng pananggal. Yung iba kasi 27 na tools. Tigas pa din yan diba, napaka basic lang. Ito yung minor leak ng mga langis. Pagka tumagal to, pinabayaan nyo, nagiging masama rin ang nito, kainatnan, kasi katukang makina nyo rito pag naubos ang langis. Diba, mapakasimple lang oil pressure. Universal na mabibili natin dito mga boss, hindi na original, replacement na siya pero Japan. Di ba? Grabe pala wait tanggal ko na Nakakasikip. Isa rin to na sa sira na siya Yun, kukuha muna tayo ng bago nito or bibili tayo.
para malagay na natin yung bago at ma-testing kung may maglilip siya ulit. Ito, yan, oil sending unit, palit yan. Few moments later. Okay, nandito na yung ating bagong oil sending unit or oil pressure mga boss. Ayan o, bagong bago. Yan, kaya nga lang, iba na doon sa kanyang original. Magkaiba na sila ng terminal. Ngayon, gagawa na lang natin to ng paraan na terminal niya. Yan o. Mas malaki siya ng konti para doon. Pero same lang sila ng thread. Yan, lalagay na natin. Lagay na natin mga boss. Oops. Ayan o. Ayan, sakto-sakto na siya mga bossing o. Kakamayin nyo na muna to para yung thread hindi lumis. Okay. Diba? Ayos. Tapos number 27 na yung kanyang size ng tornil ng pihitan. Ayan o. 27 na mga bossing ha. Yun na yung sinasabi ko sa inyo, universal. Ito yun. Wala na tayong mabibili masyado nung ganong tulad dati. Yan. Pag alam nyo medyo masikip na, okay na yan. Okay. Okay. Ganun lang kadali mga boss. Yan o. Diba? Oil pressure. Naikabit na natin. Tapos kakabit na lang natin yung spool valve. Yan o. Yung kanya, dito nakalagay yung valve. So lilinisin muna natin yan. Okay, ito na yung ating bagong gasket sa spool valve gasket mga boss. Yan o. Tapos ito yung kanyang valve. Nilinis na natin to siya bago natin ilalagay yung bagong gasket. Tapos syempre lalagyan natin ng Vitagree pandikit. Ayan mga boss, mga bossing, ayan nalagyan na natin ng sealant. Babalik na natin doon sa kanyang makina kung saan siya nandun. Kakabit na natin. Ayan mga boss, mahirap lang talaga ilagay ito. Ito na yung kanyang bago, binabalik na natin tornilyo niya. Napakahirap mag-video pag nasa ilalim. Okay, so gagamitan na natin siya ng ratchet para talagang mahigpit na natin. Okay, ayan mga boss ha, higpitan na natin yan. Nakabit na. So ito, nakabit na natin. Babalikan natin yung pinakasakit niya. Yun.
Tapos syempre itong mga langis na yan, isprehan natin yan ng tubig. Yan o. Pressure washer para talagang matanggal. Diba? Ayan o. Dami. Yan. Sarakin pin yung puro tagas din yan. Kaya kailangan malinis natin yan. Okay mga boss, papaanda rin na natin to. Try na natin kung tatagas pa. So ito, nakabit na natin. Babalikan natin yung pinakasakit nya. Yun. Tapos syempre itong mga langis na yan, isprehan natin yan ng tubig. Yan o. Pressure washer para talagang matanggal. Diba? Ayan o. Dami. Yan. Sarakin pin yung puro tagas din yan. Kaya kailangan malinis natin yan. Okay mga boss, papaanda rin na natin to. Try na natin kung tatagas pa. 1 eternity later. Yun, paanda rin na natin yung nagawa natin si RB. So, tingnan natin kung may maglilik pa talaga dyan sa ilalim na yan. Sana wala na. Sana power steering na lang yung ating problema dito. Sige Bert, start mo. Yeah. Yan, umaandar na mga boss. Oh, di ba? Ganun lang kadali yan. Napakasimple lang. Simple lang tingnan pero mahirap gawin kasi napakasikip. Yun yung pinakita ko sa inyo kanina, talagang pag kayo lang mag-isa, siyempre, tapos nagbibidyo ka pa. So, hindi, napakahirap talaga. Oh, naandar na makina niyan, mga boss. Ngayon, ang problema na lang natin dito is, washing. So, engine wash natin. Wala naman tayo dito pang engine wash sa ating shop. Kaya nga lang siyempre meron tayong pressure washer. So pwede natin gawa ng paraan. So yun mga boss kung bago ka lang sa ating YouTube channel, Facebook page, pakipollow na lang para po in case na meron tayong mga upload na bagong videos, lagi tayo nakapapanood tayo na o napapanood natin lagi ating mga videos. Success! Ayan, naandar yung makina niyan. So, chichikin natin yung ilalim. Ayan o. Ayan yung ginawa natin. Wala na siyang tulo. So, yung leak na yan, yan pa yung dating leak niya. Oo. Kaya linis na lang. Tapos, chichikin natin yung aircon nito. So ayan mga boss kung bakit nakabaliktad yung camera natin, siyempre yun, sinusuot natin sa ilalim niyan para makita yung nilagay natin na valve, saka yung oil pressure nya. Wala na siyang tulo. Okay. Ayos na ayos, ganun lang kadali. Madali lang tingnan pero mahirap ikabit yan. Ayan, naandar yung makina niyan. So mga ilang minuto bago namin patayin para talagang ma-check natin